Yan, magandang hapon mga bossing ko, idol. So ito, so update lang sa ating pagbubukid. So napakahirap talaga kapag may sama ang panahon, no? Yung paulan-ulan. So ngayon lang tayo nakakabelo-belo kasi medyo makulimlim lang. Maya-mayang gabi na naman siguro uulan yan. Yan. So naka full battle tayo. Ayan, nakabota ako. Ayan. Ito pa lang natatapos kong tanggalan ng damo. So napakaulan talaga kasi. Kaya putik-putik na. Oh, isa na lang naman. Isa't kalahati na lang ang gagamasan ko dito sa area na ito. So yan. So yung bed na yan. Yan. Ito nalilinis na natin. Ha. So di ko na na-sprayan to. Yung portion na yan. So ginagamasan ko na lang talaga. Yan. So hopefully matapos ko to hanggang bukas. And then sana magulan pa. Kasi direkta ko na yung okra na tatanim ko dito. No, so update ko na rin pala kayo dun sa nauna kong tinanim, no, yung sitaw at okra. So sa Saturday na ako magbibigay ng fertilizer dyan. Hindi pa tayo nagbibigay ng fertilizer. So yan. So ito na yung update ng ating mga okra. Yan, nagkakadahon na sila, nagre-recover na, no? Yan, no? So ito ay pang 5 days na. Yung ano natin is 1 week na yung sitaw. So yan, sa Saturday magpapataba ako. So ang available ko lang na fertilizer dyan is yung ammonium sulfate, no? Yung 2100. Yan, yun lang ang mabibigay ko sa ngayon. Saka yung complete, so later on na lang yun. Kailangan din naman ng okra, and then itong sitaw natin is more on nitrogen pa. So yun lang ang available ko sa ngayon. So marami pa kasi ako doon, more than half sack pa. So yun na muna ibibigay ko. Yan. Ganda ng talbos ng kamote. So nakakuha ako dito nung nagtabas ako ng mga laman yan. So masarap pala laman yan. Yan. Diba? Yung pinya ko, yung pinya namumunga na. Ayan. So pinaparami ko rin yung pinya dito. So kasi napakatamis ng pinya dito, no? So ito, di ko alam kung bakit nagkaganyan. Namumunga na sana. So baka na-atake yan. Ayan, inadamo na naman. Napakatuloy talaga ng damo. Diba? So ang area mo ay maulan, mabilis din tumubo ang mga damo. Yan. Yeah, so ito, isang linggo ko pa itong tinanggalan ng damo. Ngayon, no, tinaw nyo naman. Hindi pa ako tapos magtanggal ng damo dun sa kabila. Dito naman, tubo na naman, di ba? So ganun ang trabaho ng farmers. So hintayin ko muna lumaki-laki na yan. Pagkatapos ko na yun. Yan. So dito naman ako magtatanggal ulit. Palipat-lipat lang. Yeah. Hay. Mahirap talaga ang buhay ng magsasaka. Diba? So porket meron kang malaking lupain na kailangan bukidin. So kailangan mo pa rin talaga ng kapital para makapagbukid ka na maayos, no? So ako pinipilit ko lang na bukirin to by on myself, no? Sinusulo ko lang dahil nagtitipid tayo sa labor dahil di natin kakayanin, no? So normally doon dati kasi talagang tinatambakan ko ng tao to. So laging sablay yung nagiging pasok ng mga gulay ko. So laging walang kinikita, no? So meaning to say, mababa yung value ng gulay na itatanim natin. So inaabutan siya ng mababa ang presyo. So maganda yung inaani natin, so mababa naman yung presyo.
So, kadalasan natatangayan pa tayo. Kaya napakahirap talaga ng isang maggugulay, no, magsasaka. Dahil di natin hawak yung lumalakad na presyo sa merkado, no. So pag natsyempohan mo na bababa talaga, for example yung pechay, kasi nagli-5 piso yan eh. 5 piso talaga sa puno yan, sa farmer, sa planters, no. So pagdating sa tindahan, napakamahal na, di ba? So ang normally talagang kumikita dyan is yung mga middleman, no. Yan. So kasi ako naging middleman din ako, pero hindi naman ako ganun kagrapal na manubo ng mga kalakal, no. So naging biyahero din ako. So di kaya ng konsensya ko na na tumaga ng gusto sa mga sa mga magsasaka, dahil siyempre na-experience natin yung hirap ng pagsasaka. So nararanasan ko 'yan. Pag ako bumibili ng mga gulay dito sa mga magsasaka dito, mas mataas ako bumili kaysa dun sa mga sa trading, no? Sa trading kasi mababa niya bumili. So ako nagpa-plus 10 ako para lang makuha ko yung item, no? So halos sila ganun ang mga magtatanim diyan. Ako na ang hinahanap dahil siyempre mas mataas nga ako bumili. So kahit kumita ako ng konti, okay na. Ganun tayo, no? So hindi ako nagpapayaman agad, no. So okay na yung kumita ka sa eksaktong araw na pasweldo sa iyo, no. Pwede na yon. So at least mayroon tayong itusdos doon sa service natin, meron tayong ilalaan natin yon, i-allocate natin lahat ng expenses doon, yung diesel, tapos yung simple yung monthly niya. So iaawas natin yon, yung monthly maintenance niya. Siyempre lalagyan natin ng budget yon pag ginagamit mo yung service, no. So, yung mga gulong kasi siyempre papalitan natin yan, tapos mag-change oil tayo. Marami rin gastusin talaga sa sasakyan. So ganoon din sa mga pagtatanim, no. Yan. Sa pagtatanim kasi hindi lang talaga biro-biro, no? So yan, marami tayong kalamidad na dumarating, and then at the same time yung mga insekto, nandiyan, mga kalaban natin yan. Hindi natin may iwasan. Ayan. Kaya ako, nung naging biyahero ako, hindi naman ako ganun tindi talaga tumubo, no. So naging suki ko ang mga taga-Arangke Market. Yan, sa saktong presyo, no. Halos magpantay lang kami ng Divisoria talaga ng presyo. Ang kalamangan ko lang sa Divisoria nung time na nagbibiyaya ako, dahil doon sila napapagod. So direkta ko nung sila binababa sa kanilang mga pwesto. Yan, binibaba ko sila, nag-order sila sa akin. So kung ano in-order nila, yun bababa ko. Yun lang order, yun ang kukunin ko, no. Ganun lang tayo. Di ako nagpapasobra. Papasubra ako pa minsan-minsan, pero di masyado, dahil ayoko rin malugi tayo, no. Siyempre naghihirap tayo, malayo din ang Lukban. From Lukban, Quezon to Manila, no, so Arangke. So marami pang kalaban dyan pagdating mo sa Arangke. So tapos mahirap pang maningil, di ba? Sa mga suki na hindi masyado agad nagbabayad, no? So yung mga hindi nakapagbayad sa akin noon ay sa taas na bahala sa inyo. Ayan. Ayan. So maraming mga hindi nagbayad sa akin doon. So yan. Natigil na kasi ako, kaya ganun. Mula nung bago mag-pandemic, ay nag-pandemic pala. Ayan. So napag-initan ako dito. So ng barangay. Kaya ayan. Balik tayo sa lupa muna. Maglulupa muna tayo ngayon. Ayan. So ito muna ang asikasuhin ko. So pahinga muna ako sa manok. Ayan. Dahil kakaunti ang manok natin na panlaban. So di talaga ako nagbebenta. So kakaunti yung na-produce ko. So kaunti lang din naman ng nailaban natin. Ayan. So, magbubukid muna tayo. Pag natapos ko ito, okra, ito pupunuin ko ng okra. Ito, isprayan ko lang to, sa next week ko na gagawin yan. Unahin ko lang to para magkaroon ng alternate, no. So 1 week siguro, pagitan 2 weeks. Malaki na dito, so bago pa lang tutubo dito. Para staggered, no. Pag natapos dito, meron pa dito sa kabila. Ganun.
Kasi mahirap pag sinagsabay ko to lahat. Nagsabay ko lahat to. Pag nagdidilig ako, maganda nga pa nga panahon pa yun. Paulan-ulan, nakakalibre pa ako ng pagdidilig. So 7 days na, 5 days na pala nag-uulan. So nakakalibre ako ng dilig doon. Yan. So mahirap pagka mano-mano ko hihirapan didiligan to. Ayoko naman gumamit pa ng water pump kasi syempre di natin alam ang presyo na. Ayoko nagtatanim kasi talaga ng okra kasi nababa ang presyo. Mababa ang presyo ng okra. So ang normally kong tinatanim is yung ganito, yung pipino, yung Japanese cucumber natin. So kasi ang pinakamababa dito is 50 pesos. Sulit ka na dito sa Japanese cucumber. Yan. So ito, namumunga. Malapit na ito. So pang sarili lang to. Ayan. So tinanim ko lang sa paso. Sinubukan ko lang. So ayan mga bossing yung update natin. Yeah. So, naambon na naman nga. Diba? Malamig na ang panahon, mahangin. Tapos naambon pa. So buti nga hindi na masyadong malamig. Medyo mahangin na lang. And then naulan-ulan. So nakakalibre tayo sa dilig. Naputik nga. So siyempre kailangan din ng halaman ng sunlight talaga. Para mas maganda silang tumubo. Ayan. Yan, tatapusin ko lang yung isa and then go na ako magtatanim ng okra. Ayan, tinutubo na naman yung damo. Yan. Hindi ko pa natatam, nagtubo na naman. So pasadaan ko lang siguro yan ng herbicide yan. Isang pasada pa bago ko tamnan. Para mamatay lang yan. Yan, tinatanggal ko lang yung damo para mabilis. And then pagkalinis ko nito, yan, isprayan ko na lang ng herbicide yan. Kahit yung contact lang. No? Hindi na yung direkta sa lupa. Yung may contact pa ako dyan, yung basta na herbicide yan. Pwede na yun. Tipok na yan. Maliliit pa naman. Tatapusin ko lang yun, tapos saka ko isprayan. Pagka-hintay ko lang may mga tumubo pa dyan, and then isprayan ko lang sabay-sabay para isahan lang. And then pahingayin ko ng mga ilang araw, saka ako magtatanim. Yan, para zero talaga, zero grass talaga. Wala talaga tayong gagalawin, no. So yung pag-aayos ko nito, pagka malaki na, pagpapala ko, yan, para mabilis lang ako, no. So pagka ito, tinan nyo ito, yung tinalim ko lang dito sa paso, malaki na agad, oh. Ang ganda. 'Di ba? Ano na to? Bansot na to. Oh, lumalapad pa, 'di ba? Oh. Ganda na. Oh. So yan, 1 week pa lang. Oh, lumaki na yung mga kasama ng liliit. Dito pa nga yung iba. Hindi ko pa natatanim. Mas maganda pala yung nababansot, oh. Yan, mga ganyan nababansot, oh. Hintayin yung pagganda niya, namumulaklak na, oh. Tatanggalin ko lang yung bulaklak ngayon pagka tinanim ko. Para maging bata ulit. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Patunay. Oh. Naganda pa. Naganda pa yan. But more pa yung ide-direct ako sa lupa. So, ito lang bubutasin ko sa ilang head. Ilang hiras para maitanim ko yun. Kasi sayang naman. Yan lang bossing update ko sa araw ngayon. So abangan nyo lang po sa susunod na update natin. Pagtatanim ko dito. Maraming salamat po sa inyo and God bless po sa lahat. Thank you.